Good morning and happy Thursday mga idol. Tayo magluto naman ngayon ng tahong na lalagyan ko ng saluyot. Ito mga idol, na prepare ko na yung mga kailangan ko. So dito sa kawali ay maglagay ako ng kunting butter at maglagay ng kunting olive oil para hindi manunog. Every time na nagbabutter ako mga idol ay naglalagay ako ng oil or olive oil. Saka ko inilagay yung garlic at saka yung luya. Dito sa garlic at luya ay dahan-dahan ko itong ginisa kasi gusto ko talagang lumabas yung mga katas nila o yung aroma. So ito nung okay na ay saka ko naman inilagay itong onion. Saka ko ulit iginisa. Ako naman inilagay itong kamatis. So dito sa kamatis ay ginisa ko muna. Since medyo hindi ripe yung kamatis ay dahan-dahan ko itong niluto para ito'y lumabas yung katas. At habang ginigisa ko ay nilagyan ko na ng pampalasa, suning at saka yung patis. Ako ulit iginisa hanggang mag-totally combine lahat. So nung okay na ay saka ko naman inilagay itong nahugasan ko ng mga tahong. At saka ko naman dahan-dahan na hinalo. Since mahilig ako sa herbs at maganda sa herbs pag ganitong mga luto, kaya naglagay ako ng thyme at saka yung rosemary at kunting pepper. Ako naman dahan-dahan na hinalo. Pag nagluluto pala ako ng tahong mga idol, ay talagang dinidrain ko siya at hindi na ako naglalagay ng tubig. At ang ilagay ko ditong gulay ay yung dahon ng saluyot. May nabili kasi akong 10 pesos sa palengke nung namalengke ako at sobrang dami. So nung nailagay ko na ay saka ko tinakpan para maluto ng konti bago ko ito ihalo-halo at igisa. At hindi po ako nagkakamali. Ang sarap po ng ginisang saluyot na hinalo ko dito sa may tahong. So dito ay hinalo-halo ko ulit hanggang totally na maluto yung saluyot. Ang ganitong luto ko ng tahong ay sobrang paborito ng aking bunso. Pag every time na nagluluto ako nito ay siya yung nakakarami. So eto na mga idol, luto na ang ating tahong na may saluyot. Sana nagustuhan nyo po ang ating simpleng reseping ito at nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumusuporta. God bless po!